Ilang metro pa lamang bago dumating sa crossing ay pinapatunog na ng driver ang busina ng tren. Isinisigaw ang kanyang pagdating. Nagsisilbing babala sa lahat na lumayo sa kanyang dinadaanan. Ngunit sa iba, ang businang ito ay nagsisilbing hudyat na malapit na ang katapusan. Bakit nga ba patuloy na marami ang nasasawi dito sa Riles? Ano ang mga pagbabago, problema at plano ng PNR ukol dito? Sino ang mga taong nabubuhay sa paligid ng mga Riles na ito? Ako po si Vicky Morales. Samahan niyo ako sa pagbisita ko sa Riles dito lamang sa Eyewitness. Ang busina ng tren, ang panginginig ng Riles, hudyat ng kamatayan. Ito marahil ang huling narinig ni Pablo Demetrio, isang tricycle driver na nabawian ng buhay kamakailan lamang sa Riles ng Espanya. Ayon sa kapatid niyang si Aling Neneng, araw-araw daw sumasakay si Pablo ng tren papunta sa Alabang kung saan siya namamasahe. Sa malagim na araw na iyon, sandali pa lamang ang nakalilipas matapos umalis ng bahay si Pablo, ay dumating na ang malagim na balita. 10 or 15 minutes pa lang nawawala yung kapatid ko. May sumundo na sa amin na nadisgrasya nga yung kapatid ko dyan sa release ng tren. Ano, may nagsabi sa inyo? May nagsabi lang na puntahan namin. Tapos nung nag-hysterical ako dahil sinasabi nga nila na sa release ng tren, alam ko na kaagad kung anong mangyayari. Ayon sa saksing si Ferdinand Enriquez, sinubukan daw sumabit ni Pablo sa gumagalaw na tren. Ano ginagawa niya? Paano ko ba nakasakay siya sa tren? Hindi yun. Nakatayo mo isa nag-aabang ng tren. Siguro, Nakatayo siya dito? hindi niya nauuabutan yung tren sa istasyon, kaya naghintay na siya rito. Pinabubulaan na naman ni Aling Neneng ang paratang na sumabit si Pablo. Hindi ko alam kung sino yung nag-aano na sumabit pero hindi siya sumabit. Nakasakay siya sa tren. Sa karamihan ng pasahero na nagkakasiksikan, nandun lang siya sa may estribo. Tapos ngayon, dahil umuulan, dahil nabasa dyan, dumulas yung paa niya. Para sa kanya, buhay pa raw sana ang kanyang kapatid kung isinarado lamang daw ang mga pintuan ng tren. Pagsakay sana ng pasahero magmula sa istasyon, isara na kaagad ang pintuan para kung punong-puno man ang pasahero, kahit anong mangyari, walang mahuhulog. Kung yun ay naisara, walang magkakatulakan, walang mahulog. Aminado ang mga nagpapatakbo ng tren na lagpas sa kapasidad ng tren ang sumasakay dito, pero wala daw silang magawa. 75 ang capacity nitong isang kotse. Pero pag maraming tao, umaabot ng 200 o 250. Pero hindi ba labag ito sa mga guidelines kasi hanggang 75 dapat ang maximum? Labag ho, pero wala tayong magawa. Yung mga pasero gustong makauwi at nagmamadali sila, wala silang ibang masakyan. Ayon sa mga nagpapatakbo ng tren, ang katigasan ng ulo ng mga pasahero mismo ang siyang nagiging sanhi ng mga aksidenteng tulad ng nangyari kay Pablo Demetrio. Alam ng peligroso ay pilit pa rin nakikipagsiksikan sa estribo at maski sa bubong pa ng tren. May ticket ba kayong lahat? Meron. May ticket kami. Kaso nga lang, gusto namin makita yung view. At saka mahangin dito. Tsaka puno na sa loob mausok. Masikip. Pero hindi ba bawal dito? Di naman siguro kasi nandito puno na kasi. Pinagbabawal, kaso mo talagang makukulit lang din kami dahil gusto namin mahangin dahil mainit doon Kami pilit na pinasusunod yung nasa guideline na yun. Kaya lang yung mga pasero, mapilit na sumasakay dyan sa itaas, lalo na kung puno na rito sa loob, pilit sila sumasakay sa itaas. Kahit anong pagbabawal namin, nagagalit sila. Lahat ba kayo may ticket? Wala po. Opo, wala. Wala rin kami. Di ba hindi bawal yun? Bawal, kaso umiiwas lang kami dun. Wala kami pambayad Ayun ang baba. Tingnan nyo ang baba ng wire. Napaka-peligroso po dito.
sa kawalan ng tauhan para mabantayan ang lahat ng umaangkas at sumasakay sa tren at sa kawalan din ng disiplina sa bahagi ng mga pasahero, hindi nga nakapagtatakang madalas ang mga aksidente dito. Ilang oras pa lang ang nakalilipas ay isa na namang aksidente ang naganap sa Makati. Nahagip ng tren si Rogelio Endineros habang palabas siya ng isang bahay sa Mayriles. Siya nakaano. Oo, buo siya. Ayon kay Aling Laila, umuutang ng pera si Rogelio sa kanya noong pumunta siya doon. Ngunit dahil sa sariling pangangailangan, hindi na pagbigyan ni Aling Laila si Rogelio. Naririnig na nila ang busina ng tren, pero nagpaalam si Rogelio at lumabas ng pinto. Ngayon, narinig na lang namin kumalabog. Parang nagulat ba ako nung kalabog na yun? Nung pakalampas na ng tren, sabi ko, ano yun? Nung lumabas ako, wala akong nakitang tao. Yung pala'y doon na bumagsak siya. Ngayon, tinitirikan nila ng kandila ang lugar kung saan tumilapon ang katawan ni Rogelio matapos tamaan ng tren. 42 years nang nagtrabaho si Engineer Ramon Jimenez sa PNR. Ayon sa kanya, ang nangyari kay Rogelio ay dahil sa sobrang pagkakadikit-dikit ng mga bahay sa Riles. Bakit? Pag lumabas dito, sa gitna ng tren? Oo, sigurado. Dahil ito na eh. Ito na yung train eh. Ayon sa patakaran ng PNR, hindi maaring kumulang sa 5 metro ang layo ng mga bahay sa Riles. Pero hindi naman ito nasusunod. Malaki ang resistance ng mga nakatira along the sides, ng mga squatters. Kaya nireduce namin yung to 3.5 meters. Pero despite that, mayroon pa lugar doon na ayaw palagyan ng bakod ng mga residente doon. Ang katunayan, halos sa mismong Riles na nakatira ang mga residente. Doon na sila nagluluto, kumakain at naglalaba. Doon na rin sa Riles naglalaro ang kanilang mga anak. Walang bahid ng kaba na maaring doon mismo sa kanilang kinalalagyan ay matagpuan nila ang kasawian. Marami rin sa mga aksidente sa Riles ang nagaganap sa tinatawag nating mga crossing. Isa sa mga biktima, si Rex Hirang. Tumama na yung bakal dun sa kotse, natanga yung sasakyan. Ang mabuti pa rin kasi meron pa kasi coming from here, kapag ganon, may space. So nung nakaladkad yung sasakyan, sumunod lang siyang ganon. Tapos yun, although nasira yung half of the vehicle. So paano? So dito ka na? Oo, dito nandito na ako. O, Papunta na ako dito. Tapos ang niyan, yung mga sinusundan ko kasing sasakyan, tuloy-tuloy lang din sila. So sinusundan mo lang talaga yung mga sasakyan? Actually, wala kasing walang nakaharang na barera. May higit na 60 crossing sa palibot ng Maynila. Di pa kasama sa bilang na to ang mga illegal na tawiran na pilit na ginagamit ng mga sasakyan. Kaya pagpahina lamang ang daloy ng trapiko sa isang partikular na lugar, hindi nga naglalagay ng bariles. Kung meron man, minsan ay sira naman at hindi din bumababa. Tulad nitong natagpuan namin sa Bangkal, Makati. Ayan, nakita nyo, dito sa may riles ng tren sa Bangkal, Makati, bago palang dumaan ng tren, hindi na bumaba ang harang. Nakadaan na, nakalampas na yung tren hanggang dulo, hindi pa rin bumababa itong harang na ito. Manong, nakita ko kayo, nagdidirect kayo ng traffic dito. Oh, bakit? Hindi, napansin ko hindi bumaba yung harang. Madalas bang mangyari ng mga aksidente dito? Kung yan sira yung kaya hindi umaandar. Ano ho yung sira dyan? May makina sa loob yan, di kuryente yan. Oo. Hindi na umaandar. Gano'ng katagal ho hindi gumagana yan? Ha? Gano'ng katagal na hindi gumagana? Tagal na yan. Matagal na rin nagta-traffic aid sa crossing si Manong. Ayon sa kanya, madaming crossing ang wala o di naman kaya sira ang bariles. Pero hindi naman daw ito problema dahil lagi naman daw may mga aid tulad niya. Pero sa araw na naaksidente si Rex, walang tao sa riles. Kasi
sa kotse, nakasarado ka, naka-stereo ka, so hindi ko masyadong distinguish yung ingay kung saan nanggagaling. Although ang na-remember ko lang, busina siya ng tren. So yun na nga, buti na lang, hindi ako napuruhan. Ayun, ako, lumulusot pa yung kotse. Parating na yung tren, ang lakas-lakas ng busina. Lumulusot pa yung mga kotse. Sa kabila ng mga aksidenteng tulad nito, madami pa rin ang pilit na nagbibingi-bingihan sa mga babala. Ay, grabe, grabe! Ang karamihan dyan, they try to beat the train. Ika nga, nandyan na, nagbibusina na ang train, nakababa na yung mga barera, yet tumutuloy pa rin sila. Sa tagal ko nang nagta-traffic dito, maraming matitigas ang ulong driver. Pinapara mo na, diretso pa rin yan. Paano hindi madidisgrasya yan? Pinapara mo na, hindi ka iniintindi, diretso pa rin. Bagamat may preno ang mga tren at hawak ng mga driver ang paggamit nito, hindi din nila nasisigurong makaiiwas sila sa aksidente. Kadalasan, pag-apak pa lamang sa preno ay huli na ang lahat. Alam mo, ang train ay hindi makakapreno ng bigla yun eh. Ang braking distance namin is about 150 meters. So kung makita ka ngayon at nandiyan ka sa within that braking distance, sorry ka na lang. Hindi kami makakapreno. Ilang taon na rin ang nakalilipas mula nang maaksidente si Rex, pero hindi na niya malilimutan ang nangyari sa kanya. Mas maingat na siyang magmaneho, lalo na habang tumatawid sa riles. Talaga may announcement siya. Stop, look, and listen. Kung gagawin talaga natin yon, definitely may iwasan natin yung aksidente. Actually, hindi nga natin masasabing katangahan, pero alam mo kasi yung mga ganong aksidente, actually aksidente part minsan ng negligence din ng both parties. Kasi kung yan, sinabi ko kanina, kung gumagana yung barera at may nagmaman dito sa riles, palagay ko hindi ako na aksidente. Ang pagtatag ng railway system noong July 31, 1887 ay tinagurian bilang isang malaking hakbang sa pagsulong ng bansa. Pero kung titingnan ang kalagayan ng riles ngayon, tila walang bakas ng pag-unlad ang makikita sa paligid nito. Sa kahabaan ng riles ay nagtagsaan ang mga kapuspalad na ayon sa mga autoridad ang siyang malaking dahilan ng pagkabulok ng mga tren at ng mga riles na tinatakbuhan nito. Napipinsala ang trucks namin, yung biya. Kasi yung kanilang mga tubig, yung tubig na pinaghugasan, pinaglabahan, lahat itinatapon dyan sa gitna. Pati yung mga dumi nila, tinatambak doon sa aming mga biya. Kaya lumalambot yung mga riles, kaya hindi kami makatakbo ng matulin. Isa yun. At saka pangalawa, yung kinukuha pa nila yung mga balastro, yung mga bato. Kinukuha nila yan, nilalagay doon sa kanilang bahay. Hindi itinatanggi ng PNR ang kanilang mga pagkukulang, ngunit hindi naman daw sila lang ang dapat managot sa karumal-dumal na kalagayan ng riles at sa mga sakunang nagaganap dito. Maski ang mga pasahero ay tila napeperwisyo na din. Pangit. Parang hindi siya masyadong safe for commuters. Sa paglaganap ng mga squatter, ay dumami na rin daw ang mga snatcher at magnanakaw sa paligid ng riles. Ayun, yung araw ng cellphone, ng hold up sa mga passengers. May snatching doon sa baha. Maraming pinatres na kwintas dyan dahil stranded yung mga pasahero. Bukod sa pagkawala ng mga gamit, madalas ding masaktan ng mga pasahero dahil sa sari-saring mga bagay na hinahagis ng mga squatter sa dumadaang tren. Nung sumakay ako rito, nabato ako rin sa bandang Santa Mesa, Espanya, between Santa Mesa and Espanya. Tapos, yan, binigyan lang nila ako ng medicines, pinagamot ako sa hospital nila. Tapos wala na, parang okay na. Yun, hindi mo maalis na siguro, may mga tao dyan. Natutuwa sa tren, o kaya nagagalit sa tren, dahil nga may nangyayari na may namamatay dyan sa tren. Hindi natin siguro maalis sa tao na
gumanti din sa PNR. Kaya siguro ginagawa ng ibang tao dyan para makaganti man lang, nandadamay na lang. Binabato yung tren para weeks ang laban. Ito, meron nga dyan iba yung ano pa ng tayo ng binato din sa loob. Tulad ng sinasabi ng mga kamag-anak ng namatay na si Pablo Demetrio, maaari ding maiwasan ang aksidente at pinsala kung isasarado ang mga pinto ng tren. Ngunit matagal nang hindi ito ginagawa ng PNR. Bukod sa ubod ng init sa loob, ay sira na rin daw ang mga pinto dito. Sa totoo lang, marami talagang nadidisgrasya dyan dahil open kitang-kita yan, walang open na open, malapit sa mga bahay. Dapat gawin nila dyan medyo gumawa sila ng paraan para magkaroon ng protection yung both sides, yung commuter, tsaka yung mga tumitira doon sa gilid. Ang iba dyan partially na nasasara pa, pero karamihan naman nasasara pa. Yun lang, Yung iba kasi sira. hindi nila sinasara May iba sira na in the sense na hindi na automatic. Dahil dati automatic yung controlled ng driver. No? Pero ngayon, dahil sa medyo matanda na ang mga rail cars namin, hindi na nag-automatic yun. Kaya dapat yung mga conductors on board, sila nagsasara dyan, lalo na sa mga areas na may nagbabato. Nasaksihan namin mismo ang pagtatapon ng mga squatter ng kanilang mga basura sa bubong ng mga dumadaang tren. Tila normal na ang pangyayaring ito. Ayan, kitang-kita nyo, kadadaan lang ng container van dito sa kahabaan ng Antipolo Street. Pero hindi ho yun tapunan ng basura. Pero doon ho tinatapon ng mga residente dito ang mga basura nila. Siguro para makamenos. Pati tuloy ang paligid mismo ng Riles ay punong-puno ng sari-saring dumi. Malalanghap mula sa tren ang amoy ng basura sa paligid. Napakasarap po dito sa harapan ng tren dahil napakamahangin. Kitang-kita nyo ang lahat ng reaksyon ng tao habang papalapit ang tren. Ang iba ay nagtatakip ng kanilang mga tenga dahil napakaingay ng busina. Ang iba naman ay bigla na lang tumatawid at tumaatras dahil nakikita nila na papalapit ang tren. Pero ang problema, sari-sari rin ang amoy na amoy nyo dito. Amoy ng nagsisiga ng basura, amoy ng tubig kanal, sari-saring amoy. Ang isa pang problema, napakaingay kasi panay ang busina ng driver. Eto, kabibili ko lang ng ticket papuntang Blumentritt, galing Espanya, 10 piso ang bayad at susubukan mo natin itong air-conditioned tren. Ngunit para sa mga kayang magdagdag sa pasahe, may bagong air-conditioned train ang PNR. Bunga ito ng pagpasok ng Japan bilang foreign investor. Dito sa aircon, hindi natatapunan ng basura kasi yung window, close sila close. Ako nga nagtapunan ng ihi Hiyang-hiya nga ako doon nung umuwi ako. Hiyang-hiya ako. Nilalayuan ako ng mga pasahero sa jeep. Ay, ang baho-baho ko. Pagdating ko nga sa amin, tumatakbo ako. Pero pagdating namin sa pupuntahan naman, balikbaho at dumi din ang matatagpuan. Ito na ang babaan ng estasyon ng Blumentritt. Ang problema, walang daan dito, maputik, mahirap maglakad. Kailangan alalayan. Marami pang basura. Diyos ko. Oh! Maraming langaw. Aayusin din daw sana sa tulong ng Japan ang ilang mga babaan at stasyon ng tren. Pero di natuloy ang proyekto. Kasi may project kami dyan na rehabilitation ng commuter lines, funded by Japan, yung OECF. Supposedly, magmula yun dapat sa Manila all the way to Calamba. Pero dahil sa mga ang Japanese government, nung nakita nila na hindi namin mapaalis ang squatters between Espanya and Manila, hininto yung funding dyan. So again, ay squatters na naman na nakapinsala sa amin. Malinaw na ang solusyon lamang ay mapaalis ang mga squatter sa tabi ng riles ng tren. Pero tila imposible atang maisakatuparan ito. Problema So na ngayon, natin. kung gusto nyo silang paalisin,
Ano yung maaari yung gawin? Mag-provide kami ng relocation sites. Kaya nyo ba gawin yun? Ay, hindi namin kaya yun. Dahil wala kaming pundo for that eh. Minsan ang nagtayo ang gobyerno ng mga gusali para sa mga relocation ng mga pamilya sa Riles. Pero hindi naging matagumpay ito. Dahil na rin siguro sa kakulangan ng budget, sa dami ng mga pamilya at sa pagmamatigas mismo ng mga tao dito. Kahit siguro makabili ka ng bahay, kahit ako makabili akong bahay sa iba, dito lang dito ako. Pare, paupahan ko pa. Paupahan ko yung nabili ko, pero dito pa rin ako. Ganun eh. Basta, siguro, basta na ano mo na, ano ka? Ano ba to? Yung nakagisnan mo ba? Doon ka na rin siguro. Gustuhin man daw umalis ng ilan, wala na rin naman silang pupuntahan. Para bang tinanggap na lamang na dahil sa kahirapan, wala nang ibang buhay, kundi ang buhay sa Riles na kanilang kinagisnan at nakasanayan. Di man lahat ng taong nabubuhay sa Riles, tingin naman sa kanila, puro mararuming tao na. Ganun talaga, may buhay mayaman, may buhay mahirap. Yan ang masasabi ko na buhay Riles. Nang nagmamaneho si Mang Willie ng tren at sa panahong ito, marami na siyang aksidenteng nasaksihan. Ayon sa kanya, halos lahat ng tsuper ng tren ay nasangkot na sa disgrasya. Nakailang aksidente na ba kayo? Ako more or less, mahigit 10 na. 10 na. Ilan ho ang patay? Ang natatandaan kong namatay mga 5 hanggang 6. Sa mata ng ibang tao, isa siya sa tinatawag nilang killer driver. Pero ayon kay Mang Willie, mali ang paratang na ito. Sino nga naman daw ang may gustong makapatay ng ibang tao? Buhay yun eh. Talagang hindi namin kagustuhan kahit na anong ginagawa namin ng paraan para maitigil. Kaya lang talagang hindi namin mapigilan. Bukod sa pagkabagabag ng konsensya, kailangan din nilang magtago sa galit ng mga taong sila ang sinisisi sa mga di kanais-nais na pangyayari. Bakit may na-aksidente na ba kayong pasahero o meron na. Yung mga tao sa labas na kuminsan bigla na lang sumusulpot, natutumbok namin. At pagka tinigilan naman namin, magugulat na lang kami, may bigla na lang mga taong humahabol sa amin. Gusto kami saktan, inaakit kami diyan sa taas. Mahalo na lang kami sa paseros para dahil natatakot nga kami baka saktan kami ng mga kung may kamag-anak doon nasa gasaan namin, baka bigla na lang kami saktan. Ginagawa namin, humahalo na lang kami sa paseros. Mula sa inuupuan ng mga driver, mahirap daw malaman kung tao ba o basura lang ang nakaharang sa Riles. Kaya nga't panay ang busina nila, maski nakakabingi na ito. Pinag-aaralan din kasi namin yan yung kilos ng tao, pinag-aaralan namin yan kung ang tao tatawid, kung ang tao wala sa sarili niya. Pero makita man nila, kadalas ay huli na. Kahit na anong klaseng brake ang gawin namin, kahit na mag-emergency brake kami, ang gulong namin umi-slide lang yan. I-slide lang yan. Hindi mo agad-agad maititigil yan na katulad ng mga jeep. Ito hindi. Merong distansyang talagang tatakbuhin pa yan bago tumigil. Kaya nga't binabagalan na lamang daw nila ang pagmamaneho. Maski ba magalit na sa kanila ang mga pasaherong umaangal na laging huli sa takdang oras ang pagdating at pag-alis ng tren. Mahirap yung katayuan namin, buhay ang dala namin. Kaya yung dating tinatakbo namin matulin, yung 45 kilometers per hour, ginagawa na lang namin 35 yun, or 30, binabawasan namin para wag lang sila maaksidente. Ano? Balik ka na. Okay. Sa bigat ng responsibilidad na daladala niya, ang pamilyang umaasa sa kanya ang tanging nagbibigay lakas para ipagpatuloy niya ang kanyang pagmamaneho. Oo, masarap magmaneho. Pero pagka naka-aksidente ka na, nandun na ang sakit ng ulo mo, yung problema mo. Kaya sinasabi ko, nakita niyo ang buhay namin driver ng train. Kayo sinasabi ninyo, maganda ang trabaho namin, pero hindi.
Mahirap ang buhay namin dito sa bilang driver ng train. Hindi lang tren ang minamaneho sa Riles. Ang sino mang bumisita sa Riles ay siguradong makakasalubong ng makukulay na payong ng mga trolley na bumabiyahe din sa kahabaan ng Riles. Talagang pagdating sa mapagkakakitaan, ang Pinoy ay laging maaasahan. O, makikiano na rin ako. Sige. Kasi hindi pa ano eh. Para, yan, ito. Ito lang. Dalawa. Bali, ito siya ngayon. Ayun. Sukat na sukat. Pare-pareho yung sukat ng ganun yan eh. 8 taon na ang nakalipas nang unang gumawa si Mang Bayan ng trolley. Ngayon naman ay unti-unti niyang binibili ang materyales na kailangan para makabuo ng isa pang trolley. Naisip ko na nung una, gumawa ako ng trolley. Ito magandang hanap buhay ito, sandali lang. Pwede makabili kaagad tayo ng pagkain dito sa araw-araw. Sinubukan ko. Maganda ang takbo. Walang makina ang mga trolley. Umaandar ang mga ito sa pamamagitan ng pagpadyak ng nagtutulak para gumulong ito sa Riles. Napakahirap at nakakapagod na trabaho. O sige, Manong, turuan niyo ako paano ba to? Ito tulak, apak. Ayan, ganyan. Dito lang isa. Ganyan. Yan, Tapos to. Kailangan mo ng detail dito? Dito. Apak. Dito sa release. Ayan, itutulak mo yan. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, itutulak mo. Ganyan. Yan, itutulak mo lang. Yan. Pag pagod ka na isa, pagod na yung isa. Pagod na yung ano mo, isang paa, isa naman. Oo. Yan din. Kailangan mabilis. Mabilis, tatakbo ka. Nakakatagal daw si Mang Bayan ng higit sa 15 minuto ng patuloy na pagpapadyak. Pero ako, ilang minuto pa lamang, nako, ramdam na ramdam ko na ang pagod ko. Lalong-lalo na siguro kung puno ng pasahero ang trolley. Aba, hanggang 8 tao ay kayang isakay ni Mang Bayan sa isang biyahe. Bukod sa nakakapagod, may halo ding panganib ang hanap buhay ni Mang Bayan. Kapag halimbawa, yung malapit na yung train tapos hindi mo napansin, ganyan, kailangan paanoin mo na kagad yung pasahero mo. Halimbawa, bumisina yung train. Kailangan pababain mo na yung pasahero para hindi ma-aksidente. Kasi kapag hindi mo nabuhat to, yung pasahero hindi ma-aksidente sila, ikaw mismo ma-aksidente ka, gawa ng tatamaan ka ng train. Hindi biro ang magbuhat ng trolley, lalo na't pag nagmamadali para huwag maabutan ng tren. Nasa 50 kilos daw ang bigat nito. Ang bigat! Parang 50 kilos ang bigat. Mabigat to yan. Hindi mo kakayanin ito, Pin. Pero maski mahirap, patuloy pa rin si Mang Bayan sa pagtatrabaho dahil maganda naman daw ang kita niya dito. Magkano kita niyo sa isang araw nito? Minsan, mahigit 300. 300? Mahigit parang, minsan 350, ganyan. Minsan, umaabot ng mahigit 30. Mga 30, Dati kumikita si Mang Bayan ng hanggang 800 sa isang araw. Pero ngayon, nangalahati na ang kanyang kita dahil nagsilipatan na ang mga residente na dumadaan sa kahabaan ng nilalakbay niya. Na-relocation na sila eh. Kaya wala na kaming pasahero. Di nabawasan yung kalahati. Mula doon sa nag-trolley tayo kanina, hanggang doon wala nang bahay. Yung mga pasahero, sila yun. Nawala na sila. Pero nakapundar na rin si Mang Bayan. Sa pagsusumikap, nakaipon na din siya ng pera para makabili ng ilang mga kagamitan para sa kanyang pamilya. Ito lahat. Lahat ba? na. Katas ng trolley talaga. Katas ng trolley. Yung rep namin, TV, electric pan, ganyan. Sa trolley talaga yan. Minsan pagka malaki yung kita, naiipon namin. Yan, Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi sa pamilya, nawawala ang pagod ni Mang Bayan. Ganyan daw talaga ang buhay sa Riles. Kahit may kahirapan, may kasiyahan din. Masaya ang gabi sa Riles.
bagay pala eh. Paggabi, nagkakasiyahan ang mga residente sa Riles. Nagiinuman at nagsasayawan. Ang mga iba ay naglalaro ng bilyar o di naman kaya yung tongits. Usong-uso din dito ang videoke. Eto, dito yung mga anak ko nagpa-practice ng sayaw. Yan. Kaya tapos kami mga magkakapitbahay, naglilibang rito. Isa kami mga babae, pagka ano lang, nagiinuman din kami kaya lang. Yung ano lang ba, hindi naman sobra. Kung papanoorin sila, hindi mo mababakas ang hirap na araw-araw nilang pinagdadaanan. Marami na ang nakaalis sa Riles, pero marami pa rin sa kanila ang araw-araw nakikipagsapalaran. Bagamat madami pa rin ang umaasang makatatagpo sila ng magandang kapalaran, para sa ilan, hindi na rin masama ang kanilang nakasanayan. Problema rito, parang sa tingin mo lagi may kalutasan. Tsaka dito na, kaya ayaw na rin malis ng ibang tao. Kumbaga dito na sila nagsimula, dito rin sila magtatapos. Sa Riles ko nakilala si Joseph, 12 taong gulang. Magpipitong taon na siyang nakatira dito, nabubuhay mag-isa, kasama ang kanyang kapatid. Mistulang ulila na siya. Saan ang mga magulang mo? Yung nanay ko po, hindi ko po alam kung nasaan. Nagtatrabaho daw sa Quiapo eh. Tapos yung tatay ko patay na. Paano namatay yung tatay mo? Sa pag-inom ng yung alak. Yun. Tapos maraming problema, pumutok yung mga ugat. Nabubuhay ang magkapatid sa pamamagitan ng pagmamagandang loob ng kanilang mga kapitbahay na kumupkup sa kanila. So nung namatay yung tatay niya, kayo na yung bali kumupkup? Bali kami na lang umano sa kanila. Doon lang sila sa amin. May kakainin kami, sige salamat. Eh kung wala rin pare-pareho. Hindi ma'am, minsan nakikipanood lang ng TV sa amin. Minsan maghapon niya, natutulog pa sa amin yan. Pinababayaan ko lang kasi, inaano ko naman. Eh, siyempre, wala naman silang TV. Kaya pinababayaan ko lang maghihiga dun sa amin. Naaawa din ako. Saan tayo ngayon? Nagbabasura. Prudencio. Bit-bit ang isang lumang stroller at trash bag. Iniikot ni Joseph ang mga eskinita malapit sa Riles ng tren. Sinusundo niya at iniipon ang basura galing sa mga bahay na hindi nadadaanan ng mga truck ng basurero. 5 piso kada punong plastic ang bayad sa kanya. Ano kaya? Kataas ang kita natin sa isang araw? 30, 20, tapos pag malakas, 100. Talaga? Anong ginagawa mo sa pera? Tirang kakain sa pinambabaw. Matalino at masipag na bata daw si Joseph. Gumigising ng alas 6 para pumasok sa eskwelahan. Pagkatapos naman ay tuloy na siya sa kanyang pagbabasura. Minsan ay hating gabi na siya nakakauwi, pero nagpupursige siya dahil alam niya na ang maliit na kita sa pagbabasura ang siya lamang sumusustento sa kanya at sa mga pangarap niya. 4, tapos 4, tapos isa pang 4, 12 yun, di ba? Hindi ganyan ginagawa. 4 times 3. So ito naman i-breakdown mo. Anong sagot? Tuwing Biyernes, sinusundo ni Aling Lita si Joseph at ang ibang batang Riles para sumali sa Bible study session. Umaabot ng hanggang 18 bata ang sinasama ni Aling Lita. Eh bakit yung ginagawa mo ito? Kasi para yung maging mabuti silang mamamaya pagdating ng araw. Galing naman. Matulungan sila para mahikayat sila sa yung paglapit sa Panginoon at matulungan sila ng mga magagandang asal. Isang tricycle ang sinakyan namin para makarating sa Holy Trinity Church sa Sampaloc. Dito idinaraos ang Bible study. Bakas sa mukha niya na dito, sa piling ng kapwa niya mga batang Riles, ay sandali niyang nalilimutan ang hirap ng buhay. Dito ay muli siyang nagiging bata, naglalaro, nag-aaral at naghahanda para sa isang kinabukasang inaasahan niyang mas maginhawa kesa sa kasalukuyan niyang kinalalagyan. Ngunit dala na rin siguro ng kahirapan
Maski ang kahangahangang si Joseph ay naaakit din sa kasamaan. Mabait ba yan? Opo. Hindi. Lupin na dyan. Lupin na Nagnanakaw po yan. Nagnanakaw? Ikaw ba nakaisip ka minsan na makagawa ng masama? Minsan lang po. Anong iniisip mo pag... Bakit? Bakit mo iniisip yun? Kasi nahingit ako sa merong ganun eh. Minsan ba bumigay ka at gumawa ka ng masama? Apo. Anong ginawa mo? Anong pinakamasamang bagay na nagawa mo? Yung let's go po kinuha ko, yun lang. Yung let's go? Ano yung let's go? Yung let's go yung sasakyan na maliit lang. Di battery. Yun. 4 na taon ang tanda ni Jonathan kay Joseph. Kaya siguro higit din sa laruan at let's go ang pinupuntiryan niya. Ano ginagawa talaga ni Jonathan? Ano mga kalokohan niya? Pero ngayon, Ewan ko ngayon kung snatcher ano. daw. Ayun, sabi niya, ko na ho alam yun eh. Ang nagsimula sa barkadahan, nauwi sa kasamaan. Pagkatapos ng gimikan, pag-i-snatch at hold-upan naman. Yung bang kumpleto na ulit grupo namin, yung bang mga ano namin, mga tirador. Ayan, tatambay na yan. Minsan nakakarating kami dyan sa Avenida, dito sa may Rotonda, Espanya. Sa saan lugar naman kung saan kami makakadiskarte. Ipinakita ni Jonathan sa amin ang iba't ibang modus operandi ng kanyang grupo. Mga estilo sa pagnanakaw na ayon sa kanya ay nagagawa dahil lamang sa matinding pangangailangan. Tutusin naman, hindi naman namin gusto ito eh. Wala eh. Hindi talaga ng pangangailangan. Kaya maraming nang-hold up, kagibitan na rin sa buhay. Pero bagamat gipit sila sa pang-araw-araw, inaamin din ni Jonathan na nakakatikim pa rin sila ng mga masasamang bisyo. Nakatim na rin ako ng droga. Marunong din ako bang makihalibilo kahit kanino. Tsaka hindi naman lahat ng tao na nakagamit ng droga tsaka nakatim ng alak ay gumagawa ng yung mga tao hindi lang sila marunong magdala. Kaya yung marami nakukulong. Naging malaking dagok kay Jonathan ang pagkawala ng kanilang ama. Bilang panganay, naatasan siyang mag-alaga ng kanyang mga kapatid. Sa ngayon, nakakulong ang isa dahil sa salang pagnanakaw. Ang kapatid niyang babae nasa tiyahin. Si Joseph na lamang ang kanyang kapiling. Pag naalala ko ng tatay, pumapasok sa isip ko, itong ginagawa ko. Buhay tatay ko, hindi naman ako nagnanakaw. Buhay ang tatay ko, kumakain naman ako. Pag buhay naman tatay ko, nakakahingi naman ako ng pera. Habang nagpupulot ng basura si Joseph, ay patuloy namang nagtatago sa mga otoridad si Jonathan. Sa mukha ng kahirapan, ang natitira na lamang ay ang tapang ng loob at tibay ng damdamin. Anong nararamdaman mo sa tuwing nakakagawa ng masama yung kuya mo? Wala po. Wala ka nararamdaman? Hindi ka natatakot para sa kanya na baka mahuli siya ng pulis? Bahala siya. Ginawa niya yun, dapat panagutan niya yun. Oo, karamihan naman po talaga nandun sa, nasa ulo pagsisisi. Pero kami, hindi kami darating doon sa puntong magsisisi. Dahil darating ang panahon na ang oras naman na yung baga matitigil din to. Yung baga maayos pa rin kami. Si Joseph at si Jonathan, dalawang batang pilit na nakikipagsapalaran, ginagawa ang kanya-kanyang paraan para mabuhay lamang dito sa Riles. Kaya maraming sasabi, dito ako pinanganak, dito ako nabuhay, dito rin ako mamamatay. Hindi na siya sabi na
Pero ako naman, dito ako nabuhay. Hindi ako dito tatanda. Yun na inaano ko. May mapupuntahan din akong iba. May matitira din ako maganda at maayos na ano. Madaming bata sa Riles. Madami tulad ni Jonathan at Joseph ay nag-iintay ng kinabukasan sa gitna ng mga kapirasong bakal na kanilang nakagisnan. Ano nga ba ang naharap ng mga batang Riles? Sa ngayon, ang sagot ay nasa kamay ni Joey Sarasola. Humigit kumulang isang buwan pa lang naninilbihan si Joey Sarasola bilang General Manager ng PNR. Mabigat ang trabaho na nalipat sa kanya, pero malawak ang mga plano niya para maiayos ang sistema. Mitingin tayo ng isang sistema wherein magkakaroon tayo ng isang signaling and tracking system, and this will be on an electronic basis. At yung mga barrier crossings, yung mga barriers dito sa mga level crossings ay magiging automatic na rin, no? So we are looking at that kind of system to be set up within the near future. Kung titignan ang kondisyon ng Riles ngayon, tila nangangarap lang ang PNR. Pero hihingi daw sila ng tulong sa mga foreign investor. I will be going to Japan in November. At ang gagawin natin doon ay hihingi tayo ng additional donation of air-conditioned coaches from the same company na nag-donate sa atin ng coaches, no? Kung makuha natin to, is yung direction na we will take is to retire itong mga older generation coaches and to have a purely air-conditioned service already for PNR. Sa ngayon, walang magagawa ang taong bayan kung hindi mag-intay na lang kung magbubunga nga ang mga planong ito sa pamumuno ni Mr. Sarasola. Bukod sa pag-aayos ng infrastructure at ng mga sistema, hindi rin niya mapipikit ang kanyang mata sa problema ng mga squatter na namamahay sa gilid ng Riles. Kung sakaling ang magbunga ang mga planong ito, ano na kaya ang mangyayari sa libu-libong mga tao na katira dito? I think that perhaps one of the best things that we can do to try to afford a measure of removal of the squatters is to discuss with the housing people the possibility of relocation. That is the only way to really address this problem once and for all. Pero wala rin kayong budget, di ba? Ang magkaroon ng isang railway system na mabilis, malinis at higit sa lahat malayas disgrasya ang isa sa pinapangarap di lamang ng PNR, kundi ng mga taong bayan na naghahanap ng alternatibong masasakyan. Sa ilalim ng bagong pamunuan, marami ang nag-aabang kung ano talaga ang kalalabasan, lalong-lalo na ang mga taong Riles na ang nakagisnan at umaasang nasa Riles rin ang kinabukasan. Ako po si Vicky Morales at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa inyong panonood. Ano? Bakit? Ay, ayun. Ayun. Ayan, sige, pakita mo. Sige, pakita mo. Ayan, nasagi na tayo ng puno dahil masyadong mababa. Ayun ang baba. Tingnan nyo ang baba ng wire. Napaka-peligroso po dito. Nabuhusan pa kami ng tubig. Ayan, kita nyo, kahit umuulan, talagang tinutuntungan pa to ng tao. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.